Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Draymond Green nga isa sa mga pinakamagaling na defender sa henerasyon na ito. Isa nga siya sa mga player na kayang depensahan ng 1 to 5 positions. Literal makikita mo nga siya na dinedepensahan ng mga point guard. At siya din ang tumatao kay Jokic tuwing kalaban ng Warriors ang Denver Nuggets. Well, may isang rookie ngayon na nagngangalang Victor Wembanyama. At ang rookie na ito ay nagmimistulang unstoppable sa ngayon. Ang kombinasyon ng kanyang tangkad, bilis, at skill set ay isang bagay na hindi pa natin nakikita sa kasaysayan ng liga. The closest comparison natin sa kanya ay si Kevin Durant. At ano nga bang madalas natin na marinig sa mga defender si KD? Yan nga yan, unstoppable umano ang jump shot ito. Well, si Wemby nga ay may height na 7'4", may wingspan na 8 feet and standing reach na 10 feet. Imagine mga kaibigan, kapag nakatayo lang nga siya at tinaas niya ang kanyang kamay, abot na niya ang rim. Kapag tumalon pa siya, good luck nga na maabot ang kanyang jump shot. Kahit sabihin nga natin na 15-inch lang ang talon niya tuwing jump shot, mahigit 11 feet pa din nga yan mga kaibigan. Sa podcast si Paul George ay naging bisita si Draymond Green 3 months ago at dito ay pinag-usapan nga nila si Wemby kung saan sinabi ng former Defensive Player of the Year na sobrang gifted umano nito, ngunit hindi nga daw siya didribolan nito na parang Harlem Globetrotters lang. Hindi mo nga daw ito pwedeng hayaan na maging komportable dahil hindi mo nga kaya itong i-block. Posible nga daw na hindi nito makita ang pag-contest mo. Ika-crowd na nga daw niya ito from the time na magsimula itong tumakbo paakyat ng court. Hindi niya nga daw ito hahayaan na makapunta sa space kung saan komportable siya. So ayun nga po mga kaibigan, ang komento ni Draymond Green tungkol sa number 1 pick. Ang game plan niya nga dito ay deny him the ball. Hindi niya nga daw ito hahayaan na mag-dribble lang. Well, pwede nga ito sundin ni Reggie Bullock mga kaibigan. Ganun pa man, hindi nga natin alam kung magagawa ba ito ni Draymond. Subalit may karapatan nga siya magbigay ng ganitong komento, lalo na't former Defensive Player of the Year nga siya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Klay Thompson naman ay opisyal na ngang papasok sa NBA free agency next off-season matapos na hindi makatanggap ng contract extension mula sa Golden State Warriors. Ganun pa man, imbes nga na magtampo at singilin ng Warriors sa lahat ng nagawa niya sa kanilang team, nangako na lang nga si Klay Thompson na ang kanyang 13th NBA season ay ang magiging pinakamatindi sa lahat. Habang earlier this month nga ay sinabi niya na kapag ginawa niya lang ang kanyang trabaho na natiling in good shape at mag-compete sa highest level, makakagawa nga daw siya ng pera sa liga na ito ng mahabang panahon. Kaya naman hindi siya nag-aalala sa kanyang kontrata. Hindi niya nga daw hahayaan na maging hadlang ito upang manalo sila ng championship. Ayan nga po ang pahayag ng one of the greatest shooters of all time. Titingnan nga natin kung mahihigitan niya ba ang kanyang 22 points per game last season with 41% shooting sa 3-point line. Sobrang magkaiba nga ang mindset ni Jordan Poole at Klay Thompson. Nagkaroon nga ng initan noon sa kanila ni Draymond dahil pareho sila available sa contract extension. At tinawag ni Jordan Poole si Draymond na expensive backpack para kay Steph, na naging dahilan kung bakit siya sinuntok ng 4-time champion. At matapos nga nito ay medyo nagkaleche-leche na ang Warriors. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?